Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. Kilala ang bansang Amerika bilang land of opportunity. Ang Amerika ang puntahan ng karamihan na naghahanap ng greener pasture. Para sa mga Pilipino, hindi na ata mawawala ang mentalidad na para umasenso sa buhay, sa Amerika ka makipagsapalaran. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, aalamin natin sa magkakapatid na Toledo ng Florida Blanca, Pampanga, kung sa Amerika nga ba nila natagpuan ang hinahanap na magandang buhay. Kukumustahin natin ang isang OFW na nakikipagsapalaran sa bansang Sudan at saan nga ba tayo pwedeng mag-aral ng slaughtering para makarating sa ibang bansa at magkaroon ng magandang kita. Yan ang aming ihahatid sa inyo sa aming pagbabalik. Get a copy of Bravo Filipino magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong Buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang Buhay OFW. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company. Poshum Global, The Green Company. Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Ito pong i-interviewin po natin ngayong gabing ito ay talaga naman pong close sa aking puso. Dahil ito po ang mga kapatid nating Pinoy na binisita ko po noon sa LAA nung ang aking television show ay up close and personal pa po. Kita nyo naman may bonding moment din po kami. Pero syempre hindi po mawawala dahil ang aking BFF at ang aking kapatid po na si Sandy Atienza, siya pa rin po ang naglilink sa amin. Nandito po tayo sa Florida Blanca. Ayan. Welcome to the show, kapatid Bill. Kamusta ka? Mabuti naman. And of course, ang iyong napakagandang kapatid na si Bernadine. Bernadine, Hi. how are you? Mabuti. Ayan, syempre ang alam ko si Bill Toledo pa rin. Si Bernadine, ano ng family name mo? Hernandez. Hernandez, ayan. At syempre, bibigyan natin ng magandang pagbati. How are you, Marlon? Okay naman. Okay naman. Ako, parang mahiyain daw siya. Ito rin po ang first year death anniversary ni Ima.
Ang bakit po natin tinatawag Ima, ito po yung kanilang nanay, si Tita Ima, ang nanay. Ito po, na napakagandang si Ima. Kita niyo naman po, nandito si Ima, pero sama-sama pa rin po ang kanyang mga anak. Ayan. To start with, Bernadine, kailan kayo magkakapatid? So, we're 8 kaming magkakapatid. And second to the youngest ako. Second to the youngest. Yeah. Oo, tama. Kaya batang-bata ka talaga. Anong natapos mong course? Graduate ako sa UST as BS Chemistry. BS Chemistry. Batch 89. Okay. How was your childhood dito sa Florida Blanca? Okay lang, simple kasi like yung from elementary to high school, I was with the same group of people. Kaya yung mga kabarkada ko talagang very close kami. Para kami magkakapatid. So, lahat ng mga classmates ko, even yung sa mga kapatid ko, parang small town lang kasi talagang yung closeness iba. And my parents know them all. Para kami, sila rin tumatawag ng Ima, Papa, sa mga parents namin. The same, likewise, sa mga parents nila. Iba yung ano. Iba pa rin talaga yung parang culture natin dito sa Pinas, di ba? Yeah. Pagka very close ka na sa family. Ngayon, di ba, you are now living sa San Diego. San Diego. Okay. Yeah. Ano naging trabaho mo doon? Actually, I haven't worked for 5 years. Kasi iba nga doon eh. Somebody has to stay sa house. Yes. And since nagka-baby nga ako and my husband, he works sa US Navy. So, US Navy, most of the time, nagde-deploy nga siya. Doon, you have to do everything on your own. So, and we started from scratch din. Nakatira kami doon sa brother ko, si Kuya Rio. Aha, si Rio. So, sama-sama kami magkakapatid. Wala kami mga trabaho, yung ganon. Ang dami namin eh. So, parang naano rin yung kapatid, yung husband ko. So, nag-apply siya nga sa Navy. And actually, si bilang supposedly papasok. So, parang sibilan dapat papasok. Ngayon yung husband mo. Anong pangalan ni husband? Benedict. Benedict. O, di ba? Pag sinabi niyang Benedict, parang napakaganda ng pangalan talaga kay Bernadette. So, yung ganon. O si Benedict, ang pumasok tuloy na US Navy. Siya yung napapasok. So, ilang taon na siya ngayong US Navy? Bali, 14 years. 14 years. Kaya Chief na siya ngayon. Ayan, napakaganda. Kausapin naman natin itong si kapatid Bill. Dahil syempre si Bill, ito po kung natatandaan nyo po, i-refresh ko lang ang mind ninyo. Nung po sa ating television show before, yung Up Close and Personal with Marisa Del Mar, una po nating nakilala sa Amerika, sa Baldwin Park, LA po ang ating kapatid na si Bill Toledo. Ayan. Medyo may konting storya po kami noon. Kasi that time, hinahanap po ni kapatid Bill ang kanyang anak na nawawala for the past ilang taon noon? 10 years. Year 2005. At nung nakapanood po sila ng television show natin na Up Close and Personal sa Amerika, ay nakagawa po siya ng koneksyon para po makarating sa atin through our BFF na si Sandy at nakarating po ang mga email, ang communication nila at dumating po si Bill dito sa Pilipinas para po makipag-usap sa atin ng personal. And we are very lucky dahil nung inilabas po natin yung interview natin kay Bill noon sa Up Close and Personal, nanonood po ang kanyang dating may bahay at ang kanyang anak, di ba? At sila po ay ginawan ko ng pagkakataon na mag-meet personally dahil sabi nung mother, hindi ho kami Ate Marisa pupunta pag hindi nyo bibigyan ng go signal na hindi niya kukunin ang anak namin. At syempre man to man kami. Walang kukuning anak pero gusto lang ni Bill na mag-usap sila. Anong nangyari? Kwentuhan mo kami, Bill. Pero bago yan, marami pa pong kwento mula pa rin po sa Toledo family. Magbabalik po ang Buhay OFW. Sa aming pagbabalik, paano tinanggap ni Bill ang katotohanan patungkol sa kanyang anak? Alamin ang buong pangyayari sa aming pagbabalik. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Gusto mo ba ng isang city getaway? How about a city getaway that you can call home? Posible yan sa Bayshore Residential Resort. For those looking for the best properties the Philippines has to offer, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Has everything you could ever want or need. At handog ng Mega World International, ang Bayshore Residential Resort sa inyong mga OFW na naghahanap ng resort lifestyle in the Philippines.
Ang address na ito ay part ng Bayshore City, isang grand tourism-oriented destination near Manila Bay. Dito, ang living and recreational experiences mo ay laging may vacation feel. Isa sa perks ng pagtira sa Bayshore ay ang amenities nito. Merong 135-meter long beach type free-form pool with white sand sa recreational area. Why fly to other beach resorts when you can enjoy this just outside your unit? Hindi lang yan. Aside from pools, merong water slide, wooden deck, pavilions, playground, gym, function rooms, multi-purpose hall, gardens, picnic area at barbecue area. Maaari ka pang pumili ng unit na babagay sa personality mo. There are studios and executive studios. May 1 and 2 bedroom units and garden units din for growing families. While penthouse units with 3 bedrooms ay available for those who want more space. At because you live within the master plan Bayshore City, it's easy to enjoy family-friendly Las Vegas-style pastimes. May instant access ka sa Grand Opera House, international brand hotels, theme parks at retail center. Live your dream vacation every day at home. Bayshore Residential Resort. MegaWorld International is your partner in helping you find the home that you need and deserve. Contact the office in your territory for more information on the project. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fucoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Years ng OFW si Virgilio Vex Pineda Jr. Job title ko is PLC Technician. Pero pag nandun ka na, ano ka na eh. Kumbaga, sari-sari na yung ano eh. Involved ko sa electrical, involved ko sa instrumentation. So yung trabaho ko talaga is concentrated dun sa pag-maintain ng Wärtsilä engines. PLC Technician si Vex sa isang oil exploration company sa North Sudan. Gaya ng mga karaniwang OFW, naranasan na din niya ang ma-homesick. Hindi ka sanay ng malayo sa pamilya. Ayun yung number 1 na adjustment na dapat talaga. Tapos, yung mga kasama. Of course, ibang bansa yan. Iba yung culture, iba yung mga ugali. So, kailangan mag-adapt ka eh. Hindi pwedeng sila yung mag-a-adapt para sa'yo eh. Pag napagkaisahan ka ng mga nakatira doon eh. Hindi, yung mga locals doon, ikaw rin ang kawawa. Bago mag-abroad si Vex, dala-dalawa ang kanyang trabaho dito sa atin.
Bukod sa kanyang regular Monday to Friday job, nagtuturo pa siya pag Sabado't Linggo. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ni Vex ang mag-abroad. Pero nagkasakit ang kanyang anak at kinakailangan din niyang manghiram ng malaki-laking halaga. Pag-a-abroad lang ang tanging paraan para siya makabayad. Nagkataon naman na may isa siyang estudyante na nag-engganyo sa kanya para subukang magtrabaho abroad. Nag-email sa akin, gusto mo bang mag-abroad? Nung time na yun, na ako eh. Baon na ako sa utang. Sabi ko, okay ba doon? Hindi ba? Kasi Sudan eh. Pag-browse mo ng Sudan, ang unang makikita mo, gulo eh. So, civil war, genocide. Pero kabaliktaran sa kanyang mga nabasa tungkol sa North Sudan ang inabutan niya doon. Friendly sila. Predominantly Muslim ang North Sudanese. Ang ugali nila ay typical na Muslim din. So, stricto sila sa religion nila. Ang isang nila, yung marami sa kanila, kasi Muslim eh, peace loving eh, hindi sila ganun magulo. Dahil sa nature ng trabaho ni Vex, 30 days siyang nagtatrabaho sa Sudan. Pagkatapos ay may 30 days siyang bakasyon. Matapos ang 4 na taon, nakapagpundar ng nakapagpundar ng lupa, nagpapatayo ng bahay, nag-i-invest dun sa mga educational plan ng bata. Hanggang sa ngayon, sa tuwing siya ay magbabakasyon at hinihingi ng pagkakataon, nagtuturo pa rin si Vex dito sa atin. Nasa instrumentation department siya ng MFI. Kinapos sila ng So, minsan ang papel ko, tagasalo. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Sa aming mga kapatid at mga kababayan na nasawi ng Super Typhoon Yolanda, kasama niyo po ang Buhay OFW at ang Buhay OFW Foundation sa patuloy na pagdarasal para sa mapayapang pagbangon at muling pagsisimula. Patuloy po ang ating paglaban sa buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bukas po ang Buhay OFW Foundation sa mga nais tumulong. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa Buhay OFW Foundation. God bless us all at maraming pong salamat sa inyong lahat. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Welcome back po sa Buhay OFW at syempre kasama pa rin po natin ang Toledo Family Bill. Ano ba ang buhay mo muna dito sa Florida Blanca noong mga panahong nag-aaral ka pa? Gaya nga ni Bernadine, sabi niya, simple lang. Nag-aaral ako sa bachelor, sa college. Simple lang ang buhay nun. Tapos na-petition kami, nagpunta muna ako ng Oman bago sa Amerika. Anong trabaho ka ba sa Oman? Anong naging trabaho mo doon? Sa fertilizer. Fertilizer. How long was that? Ka naging fertilizer? 1995 to 96. Okay. And then from Oman, nagkaroon ka na ba ng magandang buhay naman sa Oman? Hindi. Hindi Hindi mo tinapos yung kontrato ko kasi Okay. supervisor ako doon. Nag-handle ako ng 10 tao. Tapos sa factory kami. Mga tamad eh.
Kumbaga, walang sistema. Kaya sabi ko doon sa manager na hindi ko natatapusin yung kontrata. Nakakaaway ko lang lagi sila. Mga tao. So from Oman, saan ka na pumunta? Tapos pagkatapos sa Oman, bumalik ako dito sa Pilipinas. Dito ko nainintay yung papuntang Amerika. Ayun. So nung pumunta ka ng Amerika, nasa Amerika na ka ng ilang taon bago tayo naghanap pa ng iyong nawawalang anak. Ilang taon ka na sa Amerika noon? 3 years siguro, 4 years na. 3 to 4 years ka sa Amerika. Okay. Kasi ito ho yung magandang storya na, di ba, ginawa mo ng paraan, talagang nakita ko how sorry you are dahil hindi kayo nagkasama nung anak mo, napakalungkot mo, at sinabi mo sa akin, kapatid, gusto ko lang na mapag-aral sana at mabitbit yung anak ko. Dahil total may familia ng iba si Commander-in-Chief mo dati, so siguro meron kang opportunity na maipakita sa anak mo na mahal mo. Ginawa mo ng paraan na dalhin sa Amerika. What happened? Kasi naputol na tayo dun eh. Ano na nangyari? Kasi nung pinano ko yan, pinabinyagan ko yan eh. Siyempre, pipirma ka sa, di ba, simbahan. Okay. Tapos, one time, niyaya akong lumabas, inihiram ko yung bata. So, may meeting place kami sa Mandaluyong noon. Hindi pumunta ako sa lugar na yun. Wala, hindi sila sumipot. Akala pa nila, kukunin ko o tatakas ko yung bata. Kaya ganun, hindi ko na nakita for how many years. Ayun. Ano nangyari? Nabit-bit mo ba ang iyong anak? Anong pangalan? Si Michael. Si Michael sa Amerika? Tinry kong nangyari? petitionin. Okay. Inayos ko yung birth certificate niya. Kasi doon sa birth certificate niya, unknown yung father sa likod. Ngayon pala, inokus-focus nila nung sa San Juan. Siguro ayaw nilang ibigay sa akin or akala nila kukunin ko kasi. Kaya para siguro hindi mawala sa kanila yung bata or Correct. something. Tapos nakaraan ng mga ilang taon, di ba? Pipetitionin ko na. Hindi ma-approve yung petition dahil yung birth certificate nga niya, naka-question ng immigration dahil nga wala yung pangalan ko sa birth certificate. Kaya nang nangyari, hanggang sa mag-end up na i-request ng immigration na DNA test. Okay. So you did the DNA test. Okay. Umuwi pa ako dito. Oo. Sinamahan ko sa US Embassy para mag-DNA. Di pagbalik ko sa Amerika naman, na-receive ko yung DNA test, negative. Negative. Oh, hindi mo siya anak, si Michael. Oo. How did you take it? Anong pakiramdam? Anong nangyari? Actually, mismo yung mother ko, Si Ima. nararamdaman na niya eh. Oh, okay. Before na mag-DNA ako, pinapapunta ko sa Pampanga si Michael dahil uuwi sila mother ko dito para makabanding niya. Sabi yung panganang mother ko bago umuwi. Sabi niya, huwag mo muna dalhin sa Pampanga. Parang ayaw niya makita. Nirespeto ko naman yung gusto niya. Hindi ko pinadala dito yung bata para Ayun pala, parang alam niya na. Walang lukso. Siyempre, yung una ko naramdaman, niloko nila ako, di ba? Pero ang gusto ko lang talaga is tulungan siya. Kasi hindi kami naging close talaga eh. Pero pinilit kong mag-bonding kami. So ngayon, have you moved on? Oo, nakapag-move on na ako. Okay. So di ba nagkaroon ka rin ng panibagong buhay sa Amerika? Naging happy ka rin naman? Oo, may bago akong trabaho ngayon sa hotel. Sa Roosevelt. Sa may Hollywood. 1 taon na ako mahigit doon ngayon. 1 taon mahigit. Permanente na. Okay. So you're happy? Masaya naman ako sa trabaho ngayon. Oo. Okay, hindi that's stressful. Good. Hindi stressful. Kasi dati sa caregiving, caregiving. Although okay din yung caregiving, one-on-one yung mababait naman yung mga naging pasyente namin ni pasyente, Marlon. Mabait, di ba? Nag-ano kami. Oo. Kaming nagre-reliever siya sa akin. Tulungan kami. Bill, ngayon kakausapin naman natin, mag-segue naman tayo kay kapatid Marlon. Ikaw ang pangatlo sa Familia Toledo, di ba? Pangatlong bunso. Okay. So ano ngayon ang trabaho mo ngayon doon? Caregiver. Caregiver kayo? May facility kaming... Anong pangalan ng company? Windermere Paradise. Okay. So ngayon iniwanan ka na ni Bill. Solo ka na lang ngayon doon? Kung minsan, nag-work din kami ng part-time. Together. Okay. So ilang taon ka na dito? Dito sa Amerika? Sa trabaho?
na to? Since na pumunta kami sa America ng 2001, bali almost 13 years na. 13 years, ha? 12, yeah. Marami po tayong mga pasyente na kung tutuusin, ay halos wala ng pamilya. Correct? Oh, yeah. Na kumbaga yung caregiver po nila, yun ang pinakapamilya nila. Bigyan mo nga ako ng isang incident na success story ng ating caregiver. Yung mga inalagahan namin, katulad nung last na inalagahan namin ni Bill, napakabayat, talagang parati sila nagpapasalamat sa amin araw-araw, talagang inalagahan namin silang mabuti. Ilang taon na rin, no? Yung mga 70 years old. 70 years old. Babae, lalaki? Okay. Ang naging niya, sakit niya, yung nagkaroon siya ng bone marrow transplant. And then, nagkaroon ng complication yung yung operation niya, operation niya. Okay. Kaya one day na emergency siya, hanggang sa hindi na siya inuwi ng bahay Okay. Kaya yung mga pamilya nila nung nililibing yung nandun kami, nag-attend kami. Hindi nila lang kung paano sila magpapasalamat sa amin. Talagang pine-praise nila kami. Kinuha yung mga number namin para daw in case of pagdating ng time na kailanganin kami, matawagan kami. Kasi nakita nila kung paano yung pagkikare na ginawa nyo sa kamag-anak nila at sa pamilya nila. Okay. Kasi meron akong nalaman when I was there in the States, nalaman ko na meron tayong isang inalagaan na walang pamilya. Hindi ko na sabihin ng pangalan. Walang pamilya. Pinamana lahat ang kayamanan doon sa caregiver nating Pinoy. Medyo may marami ho tayong story ang ganyan, di ba? Yung namin yun, andun kami lahat, kami magkakapatid. Alos 4, 5 kami nag-aalaga. Isa lang inalagahan namin. Pero yung brother namin, yung si Rio, siya mostly matagal na doon. Ilang years ba siya doon? Mga 15 years. 15 years siya nagtrabaho doon. And then, yung pinsan namin, si Ricardo, almost mga 25 years na siya doon. Kami, mga 6 years kami nagtrabaho sa kanya. Ayun nga, nung nawala yon, pinamana nung yung matanda doon sa pinsan namin si Rick at saka yung kapatid kong si Rio. Kasama na sila doon sa will. Kasama na sa will. Kami, hindi pa that time. Yung that time, mga bagito pa kayo noon binibigyan lang kami mga bonus na pero totally, talaga bang walang pamilya? Yung inalagaan nyo yun? Totally wala? Wala siyang anak. May mga siya. Actually, yung naging problema lang doon, may mga pamangkin siya. Kaya nung namatay na yung matanda, that's the time na lumabas na itong dalawang pamangkin niya. Namatay na. Namatay na. And then, dinimanda yung pinamana. Dinimanda siya ng maraming pero wala naman naging problema kay Rick at kay Rio? Wala, pero dinimanda silang financial abuse. Okay. Kasi may involved na pera kasing worth 54 million US dollars. 54 million US dollars. Nakipaglaban ba si Rick, si Rio, o nakuha rin nila pera o paano? Hindi na nakipag-settle na lang. So naghatian na lang. Kasi naging stress din dun sa pinsan namin yun, yung kaya nakipag-settle na lang. Dahil kung kukuha ka pa ng mga abogado, na maubos din ang pera mo. Pero ang katotohanan nung, kahit pa sabing naghatian, paanong arrangement ang ginawa nila, winner pa rin. Meron kang pasyente na hindi mo malilimutan. Marami akong naging pasyente, may mga babae, tsaka dahil sa pag-aalaga ko sa kanila, maayos ang pag-aalaga ko. Sometimes yung iba, gusto nila, pakakasalan nila ako, almer, yung sabi. Talo na yung mga matatanda na yung matatanda na yun mga nila, kung minsan yung iba, gusto nila yung samahan mo sila sa kwarto nila. Kasi kita nyo naman po, gwapo naman si Marlon, di ba? Ano naman sagot mo? Nakakasal na lang tayo, tapos single naman ako. Papamana ko na lang sa lahat ang mga pera ko. May tagapag-alaga pa ako, husband pa kita. Hindi, ngayon, mahirap na rin yun. Yung pagmamanahin ka ng mahirap na rin ngayon. Sometimes may law na rin pag caregiver ka, hindi ka pwedeng magmana ng... Ngayon, meron na ngayon. Bigyan naman natin, Bill, anong message mo sa mga kapatid pa natin na mga Pinoy na gusto magtrabaho sa abroad? Anong mensahe o ano ang lesson na gusto mong i-partake sa kanila? Well, dapat pag nagpunta sila doon sa Amerika or saan man, kailangan focus talaga sila sa pagtrabaho. Mag-ipon sila. Kasi
pag di sila nag-ipon kagad ng maaga pa, minsan wala kang mabunot minsan, di ba? Lalo na pag recession, nawalan ka ng trabaho, at least may backup ka. Correct. Ganun lang naman ang ano doon. Diba? Tapos ingat ka, kailangan loyal ka sa trabaho mo. Huwag kang gagawa ng di maganda para magtuloy-tuloy ang ano mo, buhay mo doon. Okay, tama yun. Magiging maganda. Bernadine, bigyan mo naman ng mensahe o anong gusto mo i-partake sa mga kapatid nating OFW na lesson na natutunan mo. Kasi nga kami, we started from scratch. Actually, we had only like $300. In your pocket, ha? That Oo, time, as in $300. So ngayon, meron na kaming bahay, may 2 sasakyan na kami. Yes. Yung mga anak ko, ang gagaling sa school. Very proud ako with that. Kasi no single day na wala kaming na miss na dyan sa tabi nila. So, yeah, yung ganon. And yun nga, yung matyaga ka talaga. Tapos yung kultura ba ng Filipino, dapat andun pa rin. Tama yun. Oo, andun pa rin lagi. Thank you very much, Bernadine. Okay, nako kapatid Marlon, narinig mo naman si Bernadine at saka si Bill. Ikaw naman, anong gusto mong sabihin sa mga kapatid nating OFW sa buong mundo? Sa Amerika, once na napunta kayo doon, basta wag lang matyaga, wag lang mapili sa trabaho. Katulad ko, graduate ako ng mechanical engineering sa Pilipinas, pero pagdating ko doon, mostly about caregiving na yung naging trabaho ko. Kaya yun na yung naging buhay namin doon sa Amerika. Lahat kaming magkakapatid, halos ganun ang trabaho namin. Nako, maraming pong salamat. Of course, Marlon, thank you, Billy, Bernadine, dahil sa napakagandang kwentuhan natin dito sa residence ng Toledo family sa Pampanga. Bernadine? Yeah, thank you rin kapatid Marisa for giving us this opportunity, lalo na, yun nga, yung pag-uwi namin for Ima's first death anniversary. Tapos yung para ma-express namin yung closeness naming family, the Toledo Galang family. Thank you so much. My pleasure. Ayan po, narinig po natin ang Toledo family. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges, Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Gusto niyo bang kumita sa abroad ng 200 to 300,000 buwan-buwan? Mag-aral ng slaughtering at meat cutting para sa katuparan ng inyong pangarap. Kakaiba siya at saka kumbaga po madaming opportunities sa ibang bansa na para sa mga Pilipino po. Na pag nag-training po sila noon, malaki po yung opportunity nilang makapagtrabaho sa ibang bansa as a slaughterman, iba naman po meat cutter. 280 hours or 35 days ang kinakailangang gugulin sa pag-aaral ng slaughtering. Ang theory po doon, mga 5 days. So kasama na po doon yung personality development. Tinuturuan po namin sila paano dapat yung sa culture ng ibang bansa, paano dapat mag-a-adjust, paano dapat idadalhin yung sarili pag interview, yung mga ganun po. And then, yung mga
theoretical na po talaga yung about the slaughtering procedures po. Kasi hindi naman po sila pwedeng pumasok ng slaughterhouse nang hindi po nila alam. And then after po nun, dire-diretso na silang training sa slaughterhouse. From nighttime, so nag-start po normally 10 p.m. Kasi start po siya ng operations ng slaughterhouse. And then nag-end po siya minsan umaga na or madaling araw po. 2 years ang kadalasang kontrata sa ibang bansa ng mga slaughtermen at meat cutters. Canada, Australia, New Zealand po. Na-check ko po dati maski sa Bermuda Triangle. Maski daw po doon. Parang may nagsabi sa akin na isang student na 300,000 daw. Ang pinakamalaki pong narinig ko na offer sa student namin na sinabi po sa akin is 280,000 po. Yung starting niya, and basic pa lang po yun. Wala pa pong overtime. And other perks po, wala pa pong incentives doon. Pero 280 po yung pinakamalaki ko pong narinig. Maayos naman ang kinahihinatnan ng mga naging estudyante ng New Orleans Training Center. Yung iba nga po tinawagan ko, tapos parang kinakamusta ko. Tapos yun nga po sinasabi nila sa akin na ando na sila, o yung asawa nila ando na. Tapos yung iba naman po mini-message ako sa Facebook. Sila, papasalamat sila na salamat po sa training. Andito na po ako sa Canada, andito na po ako sa Australia, yung ganun. Ang kalaban nila is yung lamig. And then dun sa slaughterhouse po kasi malamig, lalo na po if dun sila sa may frozen area. So, minsan po nagmamanhid na yung mga kamay nila. Pero tuloy-tuloy naman daw po. Para sa mga interesadong mag-training, narito ang mga dapat ninyong malaman. Ang tuition fee po namin is 25,000. So, inclusive na po doon yung assessment fee. Meron pa po silang mga kailangan na uniform. So, kailangan po nila mag-prepare ng at least 2 white shirt. Kasi po pag nasa loob sila, kailangan naka-white shirt. And para ma-identify po yung mga workers or employees ng slaughterhouse, dun sa mga trainees, kailangan po may tatak yung t-shirts nila nung training center namin. And then, meron pa pong boots, hairnet, apron, na kailangan po tarp type na apron para po hindi siya madaling madumihan, or if madumihan naman po, iwa-wipe lang nila. At least hindi siya kailangan labhan kaya tulad po ng tela. And then kailangan po din nila ng knife, scabbard, and then sharpening steel po para panghasa. Kasi kailangan din po pag sa interview ng mga employers, tinatanong din po yun, paano maghasa ng knife. Kasi malalaman nila kung marunong ka talaga mag-slaughter if marunong ka maghasa ng knife, or marunong ka mag-meat cut if yung pinaka-basic, alam mo. Para po matagdagan yung skills ko po. Para makatulong din po sa pamilya ko kasi bala ko po ulit mag-abroad. Bali gusto ko lang po madagdagan yung aking kaalaman po bilang Tsaka dati rin po kasi ang OFW rin po. Simple lang ko lang yung pamilya ko or magkaroon ng for business. Kasi gusto ko pong madagdagan yung kaalaman ko as OFW kasi before ako ay isang DH. So ngayon gusto ko naman po ng ibang trabaho. Kasi po maganda po yan for abroad eh. Malaki daw yung sweldo nila doon. Tsaka maganda ang feedback nila. Ito po kasi yung in demand ngayon di ba? Yung butchering. Kaya sugod. Sa susunod na Buhay OFW, samahan niyo kami sa aming pagdalaw sa Clark International Airport sa Pampanga. Aalamin natin mula sa East-West Placement Center kung ano ang mga trabahong pwedeng pasukan abroad at kung paano nakatulong kay Siti Jaafar ang ilang taong karanasan niya bilang nurse para maging epektibong welfare officer. Alamin ang mga kwentong buhay OFW sa susunod na Sabado. Marami pong salamat sa tuwinang pagsubaybay ninyo sa amin. Ang Buhay OFW po ay patuloy sa aming adhikain sa pagbibigay impormasyon at pagtulong sa ating mga mahal na OFW. Samahan niyo po kami sa susunod na Sabado para sa kwentong Buhay OFW. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International,
ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, paint reinvented.